Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulod na salita mo, nagbibigay buhay. Ang sarap na malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulod na salita mo, nagbibigay buhay. Ang sarap na malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Sa bawat sandali ng aking buhay, hindi ako titigil na magpuri kay Jesus. Kadakilaan mo, ipapamalita ko. Sa lahat ng dako, aking sasabihin, ikaw ang dakila. Sa bawat sandali ng aking buhay, hindi ako titigil na
magpuri kay Jesus. Kadakilaan mo, ipapamalita ko sa lahat ng dako. Aking sasabihin, ikaw ang dakila. Papupurihan ka magpakailanman. Bawat galaw, bawat hakbang sa buhay ko, salita mo, Jesus, ang aking aasahan. Bawat oras, bawat araw sa piling mo, galak ang hatid sa puso ko, pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko. Sa bawat sandali ng aking buhay, hindi ako titigil na magpuri kay Jesus. Kadakilaan mo, ipapamalita ko sa lahat ng dako. Aking sasabihin, ikaw ang dakila. Sa bawat sandali ng aking buhay, hindi ako titigil na magpuri kay Jesus. Kadakilaan mo, ipapamalita ko sa lahat ng dako. Aking sasabihin, ikaw ang dakila. Papupurihan ka magpakailanman. Bawat galaw, bawat hakbang sa buhay ko, salita mo, Jesus, ang aking aasahan. Bawat oras, bawat araw sa piling mo, galak ang hatid sa puso ko, pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko. Bawat galaw, bawat hakbang sa buhay ko, salita mo, Jesus, ang aking aasahan. Bawat araw, bawat oras sa piling mo, galak ang hatid sa puso ko, pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko. Good morning, Morning, Jesus! Jesus. Ayan, Thank you, Lord. Brother Nol, Morning. mukhang daig tayo ni Brother Bo, malakas na. Bawat galaw. Ano yan? Bawat galaw. Kaso kamay lang ang gumagalaw eh. Hindi pa siya pwedeng gumalaw talaga Ah, Madadali yung tahi niya eh. pero masiglang Amen, na. amen. Happy na. Happy na. Ayan, Oh, good morning. At meron akong kapatid kay Lord. At ito'y magpinsan tayo, di ba, Nol? Second cousin. Second cousin kasi yung daddy mo, si Saka si- Kuya Boy, tsaka ang daddy Bart ay First cousin. first cousin. So, ang tawag doon ay pangalawa. Dahil si daddy ko, halos kapatid na ni Daddy Bart dahil pinalaki siya ng nanay ni Daddy Bart. Si Lola Husta. Oo. Ayun, ha. Siya yung lagi kong nababanggit kasi halos yung aming kinalakihan ay isang bahay. Tsaka meron kaming common interest nung unang panahon. Nold, makibati mo naman yung ating mga kapatid kay Lord. Okay. GMJ, good morning Jesus. Unang-una, binabati ko siyempre yung family ko na sigurado akong nanonood ngayon.
si Helen, sister wife, si Yuri, si Evan, si Esa, si Enel, at saka si Aaron. Kasama na si mami ko. Kasi si mami ko ngayon ay nasa pangangalaga ko na. At talaga namang thank you Lord dun sa opportunity na nasa akin na siya ngayon. At nagpapasalamat din ako sa, eto nga, guesting ba tawag dito? Tandem? Privilege. Ayan, tandem. Privilege na makasama sa Good Morning Jesus. Ang tagal kong pinapanood lang to eh. Every morning, ito na yung routine ko sa bahay, lalo na nung pandemic. At nagpapasalamat ako dahil ito na ngayon ako. Binabati ko rin lahat ng mga members na walang tigil ng pagsubaybay dito sa Good Morning Jesus. Thank you, Lord. Hindi ko mabasa yan. Noel. Opening prayer tayo, Pastor Okay. Alex. Ako pa yun. Opening prayer. Ang laki na nun, hindi ko makita. Sige. Brother Jess, pagaling ha, pagaling. Brother Larry Gaviria, ingat kain ha, wala masyadong isip-isip ha. Mahal tayo ni Lord. Amen. At si Nanay Huling Ganda, Brother Benny, ang mga angkan ha. Kay Lord, mahal na mahal tayo ni Lord. Let us pray. Lord, good morning, Jesus. Salamat po sa mainam na paggising at mahimbing na pagtulog. Salamat po, Lord, sa bubong. Yes, Lord. Salamat sa kitchen. Salamat din po, Lord, na buong maghapon, kayo po ang magbabantay palagi sa amin. Sa mga kapatiran po, Lord, sa papasok sa trabaho, hanggang pauwi, kayo rin po ang nagbabantay. Ito pong words na aming tinanggap at ibinabahagi sa lahat ng mga kapatiran. Wisdom, understanding, experiences that will edify the body of believers and the anointing of the Holy Spirit mapa sa amin dalawa ni Brother Enol. Again, lahat ng Comfy family, Lord, kayo po ang tagapangalaga. At Lord, tinataas din po namin ng aming bansang Pilipinas, ang mga nangangasiwa sa gobyerno at mga pagtulong ng pribadong sektor na ginamit din po at ginagamit ang mga talino na ibinigay sa mga medisina para makarating sa amin ang vaccine. At thank you, Lord, at sa murang halaga at alam ko na walang bayad. Glory, glory to God. At may mga pambayad, salamat sa donation, sa dumaan sa tamang proseso at approve ng Department of Health. Thank you, Lord, para ang economy ay umusad. Kailangan din namin ang tulong na idinudulot ninyo sa amin sa pamamagitan ng mga binigyan ng talino sa medisina. Again, maraming salamat po sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, Okay. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik. Brother Enol, ang ating pinag-aaralan ngayon ay yung anong verse yan, Nol? Pakibasa mo nga. Psalms 144 verse 15b. Sabi rito, happy are the people whose God is the Lord. Ayan. So, happy is the people whose God is the Lord. Amen. Alam mo ba, Noel, na minsan hindi napapansin natin. Tayong mga Kristiyano, tayo ay God's people. At tayo'y nasa kalinga ni Lord. Doon nga sa Awit 100, verse 3. Ganito ang nasasaad. Ito yung, ang God's people or godly people supposed to be happy na tayo. Kasi, tingnan nyo dito sa Psalms 100 verse 3. Know that the Lord, He is God. It is He who made us and not we ourselves. What does it say? Kaya tayo happy because
We are guided by the Creator. We are the flock sa kanyang pasture. Pangalawa, kaya tayo happy sapagkat ang batas ng Diyos ay inilagay sa ating puso't kaisipan. Sa Hebreo 8:10. Kaya napakahalaga na ang salita ng Diyos ay nasa ating puso. So, yun ang mag-iingat sa atin sa anumang temptation. Mapapaalahanan ka ng banal na Espiritu Santo. Nakaukit kasi sa puso't isipan mo ang salita ng Diyos. Yan ay napakahalagang proteksyon. At hindi lamang yon, special people tayo. A holy people. A holy people is a happy people. Brother Noel, happy ka ba? Amen. Amen. Bakit mo naman masasabing happy ka? Maraming mga sitwasyon sa buhay ko na na talagang yung kasiyahan talagang naramdaman mo talaga. Hindi ka man tumatawa, pero sa deep inside talagang masasabi mong masaya ka. Lalo na itong nakaraang pandemic na to. Mahaba pag senior ko eh. Pero talagang yung contentment nandun. Meron kang word na gustong ibahagi tungkol dito sa blessed or happy. Would you like to share sa kanila? Ito'y alam kong naganap sa buhay mo eh. Basahin ko na, Pastor Alex, itong Sige. sa Good News version or dito sa version na to. New King James Version. Okay. Sa Psalms 112 verses 1 to 3. Sabi rito, Praise the Lord. Blessed is the man who fears the Lord, who delights greatly in his commandments. His descendants will be mighty on earth. The generation of the upright will be blessed. Wealth and riches will be in his house, and his righteousness endures forever. Unto the upright there arises light in the darkness. Amen, amen. Thank you, Lord. Noel, di ba ang iyong function dito sa Comfy Family ay Guardia. hindi lang naman gatekeeper, hindi ba? Alam ko na all around eh. Minsan ikaw yung karpintero, minsan ikaw yung upholsterer, minsan ikaw yung sakuk. Para bagang lahat ng function na nagbibilang ka ba ng hindi. Ay, hindi. Itong yung salitang no? Nol? Delight. Oo, nalulugod ka ba? Amen. Madaming ginagawa. Para kasi akong si Roger eh. Yun ang namin ni Roger eh. Habang may ginagawa, nagagamit. Okay. Kaya yung ginagawa ko rito sa church, never ko na sabihing napagod, ganyan. Kasi talagang pag ang isip mo is service, yun ang gagawin mo, service talaga kay Lord. Saka, ang laki na nagginawa sa akin ng church, lalong-lalo na sa family ko. Kasi kung iisipin ko nga, ito Pastor Alex, bago ako magsimula, ito kasing Psalms 112 verse 1 to 3 na to, ito yung yung napag-aralan natin, sabi nga rito, ito yung state of God's favor and grace. State of God's favor and grace sa mga taong merong yung fear of the Lord. fear of the Lord. Amen. Ito ba yung kalalagayan ng mga taong may takot sa Diyos, at ito nga pati yung pati mga anak, pati family. Kamusta Talagang, ba yung takbuhan sa bahay, Nol? Compare lang, briefly. kasi Before and now. yung iba pag tinanong, kumusta na ang 2020 mo, siguro yung karamihan sasabihin, yung 2020 ang hindi nila pinakamagandang taon. Okay? Pero ako, masasabi ko talaga na ang 2020 ang pinakamagandang taon para sa akin. Dahil Kahit pandemic. Ang haba ng buwan na kasama ko yung family ko,
Tapos yung provision, nandun, parang hindi kami nagkaroon ng yung ibang sharing ng ibang tao na kinapos, nagkulang, parang kabaligtaran ng nangyari sa amin. Kaya itong 2020, itong pandemic na to, talagang na-share ko na rin noon na talagang hindi nga pandemic ang dating sa akin ito kundi academic. Kasi ang dami ko ring natutunan. Ang daming lessons learned. Like, few lang. Di ba sabing academic sa school, nandyan yung mga subject na social studies. Yan, social studies. Siguro, ang natutunan ko dyan, yung pakikisalamuha sa mga tao. Kasi minsan, nung mga panahon na yon, may darating sa bahay, hihingi ng tulong. Talagang, thank you Lord dahil hindi nga kami nagkulang, nakakapagbigay pa kami. Tapos pagdating sa health naman din, ito nga, marami tayong natutunan sa health protocol na binigay ng government para mapaglabanan to o mapaglabanan tong virus na to. Tapos pagdating, ang dami ko rin natutunan sa YouTube. Itong mga, yung bakanting oras ko. Ang Pero dami ko nag-iingat ka naman dun sa mga fake news. Ay, hindi ko naman pinapatulan yung mga fake news. So, Oo. Bakit Nol? Ba't puro E yung pangalan ng anak mo? Ano ba yung muna? Si Esa, Yuris, Esteban, Esperanza. Esperanza. Kasi ang esperanza, ibig sabihin yan, hope. Oh? Oo. Kastila hope. Esteban. Esteban, Alam ko sa English yan. Stephen. Steve. Steve, oo. Tapos, Nol. Ayoko na magbiro. Ay, Beb, how are you? Okay na yung mga buto-buto kasi sobra sa sipag. Nung isang araw, naglinis doon sa kwarto, nakaupo na maghapon, pagbaba, naglaba, tapos nag-mop pa. Tapos, pinilit pa kahapon. Kaya pahinga-hinga lang, sakit buto-buto no, ha? Ingat-ingat. Relax. Siguro ako naman ang kailangan magsipag. Ay, Nol, yung nandito ka sa Comfy, yung mga anak mo, elementary pa lang, di ba? Ngayon, kamusta yung ilang taon na ba? 20 mahigit na, di ba? O 21 na yata ako sa Comfy ngayon. Oo. Tapos yung iyong function ay, sabi mo nga, gatekeeper. Paano yung mga pag-aaral ng mga bata? Alam ko na may nagtatrabaho na ngayon, di ba? Ilan na ba? Tatlo na nagtatrabaho. Dalawa na lang ang nag-aaral. Tatlo, parang si Brother Terry, yung kanyang mga anak, isa na lang. Ay, graduate na rin pala si Carlo. Lahat may trabaho na. Yun sa'yo rin, lahat may trabaho na. Tatlo. Dalawa na lang Grabe, nag-aaral. Graduate talaga ha? Tatlo na. So ano ka na lang, tumatanggap ka na lang ngayon. Sila nang bahala sa gastusin sa bahay. Bayad sa bahay, pagkain, lahat. Sila Yung na. panggastos mo. Minsan humihingi ako. Kasi Minsan? ayoko namang yung dahil may mga trabaho na bigyan niyo ako, hindi. Kasi yung natutuwa na ako, yung gastusin namin dati na hirap kami na i-provide ko, hindi ko na pinoprovide. Sila na. Ito nga yung blessed is a man who fears the Lord. Kasi ang fear of the Lord ay reverential fear. At natutunan din natin na ang fear of the Lord is the beginning of wisdom. And wisdom is the art of right living. Kaya kapag tama ang pamumuhay natin, yun ang happy, godly people. Note sa iyong gatekeeper, alam ko, medyo hindi naman mahirap, challenging ba? Nung bago pa lang ako kasi nga, nung una, ang mindset ko talaga, nung pumasok ako di sa Comfy, pera. Ngayon, nung nagtatrabaho na ako dito, hindi kasya. Kasi sa labas, salary. Dito, love offering. Pero sa awat grasya ni Lord, bago tayo mapunta ng Pastor Alex, nagpupurito papasalamat kasi Lord. Kasi magkasama tayo sa dati, sa club Ang tagal natin magkasama sa club. Ang pera nun, sandali lang.
Oo. Sandali lang. Yung happiness nga natin doon, sandali din. Oo. Tapos pagkatapos no, napunta rin ako sa ibang trabaho, malaki kinikita ko. Oo. Kaya lang, yun nga, Mali. maraming ganun. Ngayon, hanggang sa nawala lahat yun, napunta ngayon ako dito. Konti lang. Siguro, si Lord na rin talaga yung nagdala, talagang papasalamat ako kasi talagang alam kong si Lord ang nagdala sa akin dito. Kasi buhay natin noon medyo sobra sa hindi tama. At yung kaligayahan wickedness ng kaligayahan no? Mali. At tayo'y nadala dito, no? Amen. Lord, hallelujah. Nung nandito na nga ako, natatandaan ko pa yung sabi ni Kuya Nandeng. Anong ginagawa mo rito? Sabi ko, nagbabantay ako ng gate. Sabi niya sa akin noon, hindi ko makakalimutan. Sabi niya, dito ka lang. Oo. Kaya yung sa gawain kasi ni Lord, hindi naman sa yan. Kahit na menial task, walang sa akin na sa takbuhan sa gawain, walang matangos ang ilong, walang feeling superior, at wala rin yung self-pity, no? Ha? Merong awitin dyan, Nol, Pero gusto mo bang mag-duet tayo? Pwede. Kasi si Doc, naalala ko si Doc, sabi ko, Doc, pwede ba tayo mag-duet? Ngayon sinabi ko, pwede ba tayo mag-duet? Pwede. Sabi ni Doc, oo naman. Kay Enol, pwede. Pero pwede natandaan ko, nag-duet din yata kay ni Pastor Tony dun. Teka muna. Wag na muna, Nol. Una kami ni Pastor Tony. Hindi mo namin minamadali si Enol, si Brother Enol. Hindi. Ikaw naman, walang ganyanan. Okay. Sige. Yung mga anak mo, sige ka. Ayan, sige. Awitin namin, Nol. Ito yung gatekeeper, no? Sa Psalms, Sister Sally, 84. Okay, so samantalahin na natin for the glory of God. Kasi dito sabi, purihin ng Diyos, mapalad ang tao may takot sa Diyos at nagagalak na gumawa ng kanyang kalooban. Ang kanyang mga inapoy, magiging mighty in the land, at ang generation of the upright, meaning to say godly, will be blessed, happy. So ito yung awitin. Yan. Sige, matidinig namin yan. Lalakasan mo lang yung -1. Ayan. Okay. Sandali lang. Ito'y live tayo, mga kapatid. Ayan na. Sandali lang. Nol, habang inaayos ni Brother Arnold, itong happy ang godly people, meron dito sa Psalms chapter 1 sa verses 1 hanggang 3. Gusto kong basahin ito habang inaayos yung ating -1 na yung gatekeeper, Any sa atin, iba-iba naman ang function natin sa body of Christ, body of believer. Ito pa yung isang pinagpala. Blessed is the man. True happiness ito. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of the scornful. So, pag tinignan nyo, nasa negative. So, meron ditong progression na hindi namamalayan ng tao. Ang babala dito, huwag tayong mag-compromise sa wrong. Pag sinabing pinagpala ang tao na who does not, ayan na, andyan na ba tayo? Who does not, tuloy pa rin tayo habang inaayos. Pag sinabing who does not walk in the counsel of the ungodly, ibig sabihin ay hindi ka, kasi pag walk, merong movement, casual movement. Ang Hebrew term dito ay hindi nag-imitate ng ungodly. So, una yon. Pag sinabi rin naman nating counsel, ayan na. We will continue. Ito na. Thank you, Lord. How I love your temple, Lord Almighty. Thank you, Jesus. I long to be in the Lord's temple. With my whole being, I sing for joy to the living God.
Even the sparrows have built a nest, and the swallows have their own home. They keep their young near your altars. Lord Almighty, my King and my God, how happy are those who live in your temple, always singing praises to you. Better is one day in your courts than a thousand elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked. Better is one day in your courts than a thousand elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked. The Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does He withhold from those whose walk is blameless. Blessed is the man who trusts in you. How lovely is your dwelling place. Blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. How lovely is your dwelling place. Blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. Blessed are those who dwell in your house. I'll be praising you. How lovely is your dwelling place. Blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. Blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. How lovely is your dwelling place. Blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. Better is one day in your courts than a thousand elsewhere. Thank you, Lord. Ay, salamat sa Diyos. Glory to God, Nol. Ito na, Nol, yung pag sinabi kasing stand, so yung una, huwag tayong i-imitate sa mga ungodly. Wrong yun. Ang pinagpala, hindi siya nag-i-imitate sa ungodly. Yung stand, sa Hebrew, ang ibig sabihin niyan ay coming and taking one stand. Kasi may progression dyan eh. Pag lumalakad ka sa masama, minsan may kiliti, tas para bang papadamahin ka ng enemy, parang yung gusto mo ibibigay, hindi mo alam, parang kumunoy. Tapos magte-take ka ng stand na kahit na mali, dahil nagawa mo na, papanindigan mo na, magko-compromise ka na sa wrong, itigil. At pag sinabi naman sa Hebrew yung path, ito yung a certain and precise way of life. Huwag na yung ganong way of life katulad nung unang panahon, tinakwil na natin. Amen. And finally, makikita natin dito yung
yung sit in the seat of this cornful. Nako, wag tayo doon. Pag sinabing sit, ibig sabihin, nag-dwell ka na. Parang bagang nanatili ka na doon, nakaupo ka na doon sa mali. Nakita mo yung progression, para bagang tutuksuhin kang paggawa ng sa tingin mo. Di bale, minsan lang, so on and so forth. Pero, wag mong gagawin yun kasi godly na tayo. Ito ang mga gawain ng mga godly. But his delight is in the law of the Lord, and in his law, God's law, he meditates day and night. At ang mangyayari sa kanya, naku, napakaganda. Katulad siya ng tree, planted, so fortified, stable, rooted, strong, fruitful, producing, growing, unwithered. Ibig sabihin, enduring days of difficulties. And finally, whatever he does, he prosper. Naku, mga kapatid, yan ang masaya, no? Godly. Amen. Amen. Nol, Thank you, baka meron ka pang maidagdag dun sa word mo sa 112. Kasi ang blessedness, nga pinag-aaralan natin is happiness. True. True happiness. Siguro ang may dadagdag ko na lang is, ang laughter kasi hindi naman associated sa happiness eh. Ano ka mo? Ang laughter. Okay. Although sabi sa sa Proverbs 17:22, 'di ba, yung cheerfulness It's a good is a medicine. good medicine. Medically speaking talaga kasi talaga mabuti sa puso 'yun. Pero kasi meron nga kasing mga mahilig ng tumawa pero deep inside hindi na masaya. Kasi ang talagang happiness is yung joy. Ang deep meaning niya is hope and joy. Hope and joy. Kung yun ang nararamdaman mo, meron kang happiness sa puso. Yung hope and joy na yun. Glory to God. Ang pag-asa kasi natin na kay Lord. At ang godly, holy people ay happy people. Kaya tayong na kay Lord, masaya tayo, mga kapatid. Glory to God. Ay, nagpapasalamat, doon sa mga badge, share badge, ano tawag? Ang dami nag-share badge, yung mga members natin. How I wish yung mga workers mag-share badge. Oo, kasi meron na. Ay, naku, salamat. Coordinators, covenant. Yan ay Matthew 28. Share badge pala ang tawag dyan. Kay GC, pagka may share badge ka, may regalo eh. So, ang regalo natin, eternal life. Amen. Amen. Oh, Nol! Ay, meron pala tayong may birthday. Sino ba yan? Ikaw na, hindi ko makikita yan, Nol. Okay. Oo, sino Okay, yan? happy birthday. Today is your birthday. January 22, 2021. Sister Jesusa Kau? Birthday pala ni Na-surprise ka Sister ba? Jesusa ngayon. Nako. Happy birthday, Sister Jen Sebastian. Oh, happy birthday din. Sino pa? Opi Pimentel? Sister Jesusa Kau. Sister Regeline Federe Gomez. Sister Opi Nasida. Hines. Hines. Mas malabo pala mata mo sa akin. Ulit, si Sister Reggie Hines, hindi Gomez. Ulitin natin. Teka muna. Kau. Regeline Federe Hines. Hines. Okay. Sorry. Sister Jen Sebastian. Sino pa? Si Sister, Ofi. nasabi ko na, Sister Opi ng Los Baños. Hindi. Baguio. Ng Baguio. Sister Opi, nasida ng... May Sister Opi rin kasi sa di ba? Oo, Los Baños. Binabati ko nga pala Sister Opi ng Los Baños. At yun, nakalimutan mo na sino pa. Wala Wala na. Kantahan na lang natin, Sister Jam. Happy, happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless and keep
with you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday, mga kapatid. Oh, Nol! Ito na yung... Naglagay ka ba ng pangalan mo dito? Ewan ko lang kung nilagay ako ni Brother Boots dito. Sige. Buti na lang, wala yata. Walang ano yan ha, walang kampihan ha. Sige. Oo, mga kapatid, tayo. ito na yung i-memorize natin yung Old Testament. Tapos, kung merong tono, pwede rin yung poetry. Maganda yung poetry. Parang kahapon yung inauguration ng sa Amerika. Meron dong youth. Parang si yung ating kapatid dito sa Baguio. Tuwan-tuwa ako doon sa spoken poetry. Pero may tawag sila eh. So, glory to God. At alam ko, tayo nga, by the grace of God, itong Psalms, ito kay David to, it is a poetry, a wisdom book, a prayer book na nalikha, written for our benefits. Oh, ito na. Nol, ikaw na bumunot. May premyo to, Pastor. Yung, hindi mo ba alam? Voucher. Okay. Pero kahit walang premyo, pwede na rin. Sige. Sa akin na lang. Okay, ang magre-recite. Ang kakanta. Oo. Nako, kayang-kayang to. Tawagin natin si Pastor Rapi. Ba? Surprise yan, ha? Hallelujah. Sige. Oh, pengi isang mic. Tayo nun para makabuelo si Pastor Pastor Rapi Rapi. dito. Yan. Eh. Ah. Hindi bali, kahit walang tune. Penging mic. Penging mic. Oh, lalagyan ng tune ni Minister Enol yan. Oh, bati ka muna, Pastor Rapi. Ay, magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. At kamusta na po kayo? Okay, itong ating, wala pong tune, mga kapatid. Pasensya na hindi madaling gumawa ng tono. So, ganito po, simulan ko na po. So, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Judges, Joshua, First Samuel, Second Samuel, First Kings, Second Kings, First Chronicles, Second Chronicles, Ruth, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakuk na ba? Habakuk, tapos Nahum, Sepanaya, Sepanaya, ano isa? Hagay, Sekaraya, Malakay. Thank you, Lord. Nag-rap po si Pastor Rapi. Kulang na lang champion. Ando na yung ating... asa na? Jam. Oh, sige, na yung pakikuha na lang. Oh, Ay, thank sige. you, Lord, sa mga kapatid, Thank you, Lord. Ay, pumunta kayo Thank you, dito Lord. para mag-enjoy. Kung meron kayong mga tono, ay, welcome na welcome, di ba, Nol? Ay, meron tayong voucher. Nandito pala, Pastor, yung voucher. Andiyan ba? Ay, diyan pala naman eh. Uy! Isa lang. O Nol, gusto mo ba ikaw? O saka ka na? Mahirap ba memorize? Ito. Yes! Oh! Pero parang kaya ko eh. Kaya? Parang kaya ko eh. Talaga? Parang kaya ko, nakita ko yung gift check eh. Pero hindi, bigay na lang natin sa kanakaya eh. Oo, sila na muna. Sige, Nol, sa Bunot susunod. pa tayo isa. Isa pa? Hindi, teka Isa muna, pang baka time na eh. Bukas naman, bukas. Okay, bukas naman. Okay. Kasi last daw? Sige nga, request ko kaya si Lola Ched. Lola Ched! Ayan. Oh, pengi mic si Lola Ched. Rap din, rap. Pasok dito, Lola Ched sa loob. Oh, may tugtog daw.
Lola. Ayan, Lola, tignan nyo. Lapit tayo doon. Ayan, yan. Oh, si Patrick. Dadaigin ka ni nanay. Hello, hallelujah. Oh, walang sound. Thank Teka. you, Lord. Thank you, Lord. Meron. Ayan, meron na. Okay. Oh, hintayin natin. Meron daw tugtog. Glory to God. Oh, ayan na po. Sandali lang. Cha-cha beat daw. Cha-cha beat. Oy, Nold. Hoy, Ay, Nold. Nold, cha-cha daw. cha-cha. Sabi kayo ni Lola Ched. Drop lang. Ayan. Ha? Oh, ayan. Oh, sige, sige. Cha-cha. Cha-cha. Oh. This is Genesis. Genesis, Exodus, Leviticus. Numbers. Yeah. Susunod. Deuteronomy, Deuteronomy. Joshua, Joshua. Alright. Judges, Judges. and Ruth. Ruth. Hallelujah. What's next? First Samuel, Second Samuel, And then, First King, Second King, Yes. now, Second Chronicles, Ano daw? First, Second Chronicles, after Kings, that, Kings. Ezra, Ezra. Nehemiah, Nehemiah. Esther, Esther. and Job. And Ruth. Psalm, Psalms. Proverbs, Proverbs. Ecclesiastes, Ecclesiastes. and songs of Songs of Songs. Yes. Yeah. Isaiah, Isaiah. Jeremiah. Yeah. Ano yung susunod? Lamentation. Lamentation. Ezekiel, Daniel, Josiah, Ezekiel, Daniel, kuha. Josiah, Joel, and Amos. Yes. Yeah. ano pa? Obadiah, Jonah. Jonah, Micah, Nahum, and Habakkuk. Oy! Yeah. Si Panay. Obadiah, Si Panay. Zephaniah, Haggai, Zachariah, Maya. No, bigay mo na yung lima. Hallelujah. Limang 100. That's all for today. See you next week. Pasok. for the New Lola Che, sa loob. Testament. Sa loob, hindi marinig. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. We will see you next week for the New Testament. Ah! Thank you, Lord. Kala nyo, ha? Ano, Mami Paz, challenge yan. Sister Nene, challenge yan, ano? Ay, Nol. Thank you, Lord. Ay, salamat. Ako rin, medyo mahirap nga ma-memorize, ano? Oo, kaya kailangan ulit-ulitin, ano, ha? Si Minister Jerry, meron din dyan, no? Pero saka na muna, pag nabunod siya. May tono rin yan, Pag-pray natin, ano, ha? Oo, sa Monday. Tuloy-tuloy pa rin to, Nol, di ba? Amen, amen. Ay, new song na, Nol. Bago yung yung pagpapatuloy natin ng ating discipleship, ha, mga kapatid, yung couples tandem. Abangan ninyo, sandali lang. Pero bago yan, ito muna yung new song. Hallelujah. Ika'y hindi nagbabago by G.O.G. Composed by Mr. Mario Garcia. Garcia, interpreted by the G.O.G. And arranged by S.J. Brother S.J. Ayan. Garcia. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya.
Good morning, morning, Jesus! Welcome to our discipleship training portion, mga kapatid. Ang pagpapatuloy po ng ating discipleship training. Ready na po ba tayo, mga kapatid? Ihanda po natin ang ating Bible, notebook at ballpen. Of course, ang ating puso, kaisipan at ang buo nating katauhan. Bago po ang lahat, ay tawagin ko po Sister Judith para sa opening prayer. Purihin ng Diyos, tayo po'y manalangin. Aman Diyos, dakila mapagpala sa lahat na may likha ng langit at lupa. Muli, salamat po sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin ang napakagandang pribilehiyo upang maibagi ang iyong banal na salita about commitment. Lord, manguna po kayo, pagpalain niyo po ang lahat ng patuloy na tumatangkilik at nakikinig ng pag-aaral na ito about discipleship, Lord, in commitment. At hinihiling namin ang wisdom, knowledge, understanding, anointing, boldness, lahat ay pinagkakatiwala namin sa iyo ang pag-aaral na ito. Pangunahan niyo po kami and take over, take full control, all everything. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. So, good morning po muli sa ating lahat, mga kapatid. Pero bago po tayo magpatuloy, meron pong isang pahabol. Meron pong isang nagpahabol ng birthday. At ito po ay babatiin ko rin talaga kasi alam nyo, pagtingin ko nung sinabi, inaanak ko pala to. No? Inaanak po namin from Bulacan Outreach, Sister Kisea Shanika Dimapilis. Yeah. Happy Happy birthday, birthday, inaanak. Shanika. So, pahabol pong bati ito, mga kapatid. Thank you, Lord. Ngayon po ay sa atin na pong pag-aaral, mga kapatid. At yun nga po, ang atin pong tinatalakay ngayon sa discipleship training. Gusto ko lang pong bigyan ng summary para po sa updates, mga kapatid. Unang-una po na part na tinalakay po ni Pastor Rapi and Minister Ernie. Last week po ay tinalakay po yung calling and selection. Followed po doon sa senior po ni Minister Jerry and Sister Maripas sa personal calling. And about calling also po kay Samuel by Pastor Simple and Sister Jen. And then kay Minister Arnold po, yung po yung senior po nila mag-asawa ni Sister Lisa, is about yung pong instruction doon po before sending. And yung pong during sending naman, discussed or shared by Minister Otan and Sister Anna. And kahapon po, mga kapatid, alam kong fresh na fresh pa po, diniscuss po ni Minister Dodi and Sister Venus ang tungkol po sa testing. So ngayon po, mga kapatid, ay tatalakayin naman po natin ang about po sa commitment. At tunay po na hindi po ganoon kadali, no? Ang mag-commit, no? Nang unang-una sa gawain sa Panginoon, tapos po sa kanya-kanyang mga relationships, hindi po ganun kadaling mag-commit, mga kapatid. Talaga hong tama-tama, testing, and then eto na po, magkukumit tayo. So after na na-test po ang ating spiritual na buhay, ang ating faith din kay Lord, alam niyo po, tingnan natin kung nadun pa rin po yung ating pagkukumit sa paglilingkod sa Panginoon. So, sa atin hong pagpapatuloy, nais ko pong ipabasa muna kay Sister Judith yung pong Matthew 10:32 hanggang sa 33 sa Tagalog po. Yan. Sister Dito Judith. po sa Tagalog, sa Mateo chapter 10, verse 32 hanggang 33 lang po. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang sino mang ikahiya ako sa harapan ng mga tao ay ipapahiya ko rin sa harapan ng aking ama na nasa langit. Yun po. Yan, hanggang 33 lang po. Thank you, Lord. So, pag binasa pa po natin hanggang 39, napakalawak pa po nito. But then, ang ating pong concentration today ay doon po sa verses 32 and 33. So, yung pong meaning ng the word commitment, it is an agreement or pledge to do something in the future, mga kapatid. Sa Tagalog po, ito po'y kasunduan o pangakong gagawin para sa kinabukasan. Po. So yung pong commitment o ang another pong Tagalog niyan is pagtatalaga, paglalaan. Po.
So tingnan po natin yung paglalaan ng ating sarili sa isang tungkulin o gawain. Ang isa pong magandang example dyan sa relationship po ng mag-asawa. No? Kapag ka po ang both side, let's say, lalaki and then yung babae, kapag ka nag-commit, di po ba, nung nagliligawan pa lang, talaga bang mahal mo ako? Bago ko sumagot ng oo o hindi, talaga namang pag-iisipang mabuti. Kasi hindi po ganun kadaling pumasok sa isang pangako o yung pong commitment nga, mga kapatid. So, naalala ko po nung nililigawan ko pa po Sister Judith Ilang beses mo ba akong binasted noon? 3 times. 3 times? Ang bilis sumagot, ano? Mabuti na lang sa ika-4 Kasi wala time. pa po ako nung Word of God. Iyon. Pala naman So, mahalaga po yung ating pong pagpasok sa isang relasyon. So, sa mag-asawa po, mga kapatid, napakahalaga po. Kasi ang isa pong gustong bigyan namin diin dito, sa relasyon po, lalo po sa mag-asawa, kapag ikinumit mo na ang sarili mo sa asawa mo, wala ka ng right. Kaya pala sinasabi na, di ba, yung kapag nag-asawa ka, yung mga karapatan mo, sa asawa mo na. Yung karapatan ng asawa mo, sa'yo na rin. Kaya pala sinabing, iisa na ang mag-asawa. No? Kung ano man po yung karapatan mo, hindi na ko masusunod kasi may asawa ka na dapat mo isa lang ahalang din. So, ang commitment po ay tunay na wala na yung mawawala lahat po yung mga rights natin. No? At doon naman na napakaganda po kapag nakukultivate po yung relationship, yung pong commitment sa isa't isa, patuloy naman po itong mas lalo pang tumitibay po yung pagsasama po ng isang mag-asawa. Ano po kaya mahalaga po sa buhay ng mag-asawa ang salitang commitment? How about po sa paglilingkod natin kay Lord? Eto na po. No? Kasi napakahalaga po ng commitment natin, mga kapatid Making a commitment involves dedicating yourself to do something, ano po? Like a person or a cause. So, naroon po ang paglalaan ng ating sarili. Kasi po sa paglilingkod kay Lord, hindi naman biro. Naalala ko po noon, bago po ako nag-serve kay Lord, kasi ang gusto ko po talagang maging, nung ako po ay nag-aaral pa, ay maging teacher. No? Hanggang sa nag-aaral po ako ng college, hanggang sa hindi ko naman po natapos talaga yung pagiging teacher. Pero yun po, naging preacher. No? Magkatunog din naman. At mas malaki pong responsibility, mga kapatid, ang pinagkaloob sa atin. So, dito po, kailangan pag-isipang mabuti bago sumuong sa isang pangako. No? Dahil ang pangako ay kailangan tupdin or else wala ng taong maniniwala at magtitiwala sa atin. Di po ba? Kasi di ba minsan, ay naman, pag nangako naman yan ng 10, 11 naman ang hindi tinutupad. No? So, tingnan po natin mabuti. Tayo ba kapag nangako, tinutupad natin? First of all, let us examine ourselves. No? Ako rin po, tinitingnan ko, Lord, ako po ba may mga pangako pa rin na hindi ko po natupad? Kasi doon po nagagalit si Lord kapag nangangako tayo, tas di natin po tinutupad. So, let us examine. Kasi po, hindi dapat ganun padalos-dalos sa pagbibitaw ng mga pangako natin. Ano po? So, ano pa po ang pangunahing layunin ng paglalaan o pagtatalaga o yung commitment na sinasabi ay upang malaman o madama ng bawat isa ang kasiguraduhan. Ito po yung security. At ano pa po, ang kakayanan ng bawat isa, the capacity, yung control din natin, ano po. Kasi di ba sa mag-asawa, ako ba'y mabubuhay mo? Pag ako'y pinakasalan mo, saan mo ako ititira? No? Nadoon po yung, mahalaga po yung secured ka ba kapag ikaw ay pumasok sa isang relasyon? Kay Lord po, di ba? Secured na secured tayo. 100%. It is just because lahat po well provided by the Lord. Alam ko po, mag-a-agree lahat tayo dyan. Kasi hindi naman po si Lord nagpapabaya sa atin. Ano po? Despite of everything, kay may pandemic, anuman, well provided by the Lord po. No? At saka ano po yung pong ating kakayanan, yung bawat isa. Kaya kapag nag-commit tayo ng ating sarili sa isa't isa, lalo tigit po sa Panginoon, doon pa lang natin nakikilala ang isa't isa. No? At doon din tayo magsisimula ng paglalaan, mas lubusan pong paglalaan. Kaya dito, mas lalalim po ang relasyon kapag ka po nag-commit ang bawat isa. Okay, doon po magsisimula ang paglalaan ng ating sarili sa isa't isa bilang mag-asawa, magkaibigan,
o magkatrabaho man. No po? At lalo tigit po sa gawain sa ating Panginoon. So ngayon tingnan po natin ang kahalagahan. Ano? Tingnan natin, Sister Judith, may naalala ka ba rito? No? Tungkol doon sa kahalagahan ng pagtatalaga o paglalaan ng ating sarili. No? So, tanungin ko po si Sister Judith, yung pong tungkol po sa kahalagahan or importance po ng commitment. Thank you, Lord. Sister Judith? Yan, ang kahalagahan ng pagtatalaga o paglalaan ng sarili ay yung commitment mo hindi lamang sa iyong sarili na ipinangako mo na upang gampanan na hinarap mo na desisyon sa buhay mo, kundi ito'y itinalaga mo ng tunay sa iyong puso dahil inialay mo ng lubos yung sarili mo doon sa isang bagay na alam mo na iyon ay pinagdesisyonan mo at kakayanin mong gawin, hindi lang alang-alang sa iyo, kundi alang-alang sa Panginoon. Sa paglilingkod nga po, so papuri pa sa salamat kay Lord, yun gaya na binanggit ni Brother Andy na tulad sa pag-aasawa, hindi biro po yung pag-aasawa dahil ito po hindi lamang po hiningi mo sa Diyos, kundi ihingin mo talaga ang gabay ng banal na Espiritu ng Diyos. At pangalawa doon, yung hinarap mong tungkulin, ay gagampanan mo ito hindi ganan sa iyong sarili, kundi gagampanan mo ito bilang paglagay sa iyo ng Diyos sa tungkuling iniata sa iyo. Hindi lamang bilang asawa, bilang ina, bilang lingkod ng Panginoon, kundi gagawin mo ito na may kaluguran sa puso, na may kagalakan mong ginagawa dahil mahal mo yung tungkuling ibinigay sa iyo ng Panginoon. Yun po yung kahalagaan ng isang commitment na dapat nating gampanan ito dahil alam mo na banal ang kinalalagyan na hinantong na hiningi mo sa iyong Panginoon. Kaya naalala ko yung Word of God doon sa Corinthians na sa pag-aasawa. Banal to, hindi ito isang laro na kaya mo ginawa to, hindi dahil sa gusto mo lang maranasan, kundi gusto mong magkaroon ka sa buhay mo na isang maayos na commitment na alam mo ang Diyos ang magbibigay sa iyo. At salamat sa Panginoon, yung patuloy na commitment di lamang bilang asawa, magulang, kundi manggagawa ng Diyos ay sa awat grasya ng Panginoon ay patuloy natin itong nagagampanan, yung commitment natin sa Panginoon, commitment natin sa asawa, at commitment natin sa ating pamilya. Kaya napakahalaga po na sa isang mag-partner, napakahalaga na ang sentro ng inyong pagsasama, una ang ating Panginoon. Glory to God. Praise the Lord. So ang commitment po ay napakahalaga. Hindi lamang po ito pangako na dapat gampanan, kundi ito ay paglalaan at kakayahan. Kahit gaano kahirap, ito po bigyan natin din ito, kahit gaano kahirap ang susuungin para magampanan ang bawat tungkulin na nasa ating mga balikat. Ang masusing pagtatalaga, take note of this, ang masusing pagtatalaga ng ating sarili sa anumang nakaatas sa atin ay isang napakahalagang pundasyon para magtagumpay. Alam niyo po pala, kaya marami pong tao na hindi po nagiging successful sa kanila pong buhay Kristiyano, maging sa pag-asawa. Kasi alam niyo po, wala po silang foundation no? Wala silang pinagkasunduan. Walang commitment sa isa't isa. Kaya, minsan, ganito, hiwalay. Minsan, sundo. Di po ba? Sa isang bagay, hindi nagkakasundo. So, mahalaga po yung commitment, mga kapatid. So ngayon, tingnan po natin, sa atin naman, sa spiritual life, meron nga po akong nakasharean na isang ka-worker. Sabi niya, alam mo Brad, ang commitment nga, hindi naman dapat ipagduldulan Kailangan, maging committed ka sa gawain kay Lord o sa asawa mo. Hindi Actually po, mahalaga po yung declared truth. Diba? Simula nung i-declare yung truth, narinig natin yung katotohanan, that is the Word of God. Alam niyo po, di po ba yun naman talaga yung nag-udyok at patuloy na nag-uudyok sa atin, no? To do the perfect will of God. Yung po mismong
pag narinig mo yung truth, yung Word of God, di ba ang nangyayari po? Nai-encourage ka, naunawaan natin ito. At pagkatas po, di ba, pinapaniwalaan natin to. Yun din mismo nag-uudyok sa atin eh. But then gusto ko pong dagdagan yun. No? Doon talaga, grasya lang ni Lord. Di po ba yung abounding grace nga na tayo po'y nakakapag-commit. But then, mayroon po tayong role na dapat gawin. No? Meron tayong role. Yung pong ating contribution or cooperation to commit ourselves doon sa mga declared truth na ating narinig. Po ba yung ating new life ngayon? Kung napapansin nyo, yung ating bagong buhay, actually po, hindi naman talaga tayo ang nagde-design yan eh. Kaya di ba yung Romans 7:7, gusto kong bumait pero di ko magawa? Si Lord pa rin po talaga. No? Kapag narinig natin si Lord, ang Word of God, ayun, di po ba? Bigla tayong maunawaan natin, ganun pala ang gagawin ko, ganun pala. Kaya yung commitment po, mas tumitibay, mas lumalago po ito. Lalo tayo nagko-commit kay Lord, it's just because naunawaan natin at atin pong naipamumuhay. And at the same time po, ay yung ating pakiramdam is lalo pong nagiging masaya at masigla po sa paglilingkod kay Lord. So gaano tayo ka-committed mga kapatid kay Lord? No? Sa atin din pong community comfy, doon po sa ating mga visions, no? Commission and community values mga kapatid. Naalala niyo po ba? Maraming beses na po nating pinag-aralan ito. Review ko lang po saglit na yun po kasing ating vision, we are a Christian community committed to impart. Ito po yung committed to impart the way to attain the final end of man, loving and knowing God more entirely, serving Him more devotedly, and thus serving the eternal happiness of heaven. Huwag mo natin kakalimutan. Kasi minsan po, yung naalala ko po yung senior ni Pastor Rafi, noong Tuesday po, kaya pala may mga tao, hindi rin talaga sila nagkukumit. No? May mga tao naman na mabagal sila mag-commit. No? Gusto nila na, kailangan maranasan ko muna to o kailangan ma-experience ko muna mga ganitong bagay. Saka, meron nga po ako isang narinig eh. Hindi ko pagkakatiwala yung kaluluwa ko, yung kaligtasan ko sa tao na yan. Para bang gano'n. So, sa atin po, para pala lalo tayong pagkatiwalaan pa ng sinuman na nasa ating paligid, napakahalaga po na tayo mismo is nadoon din po na committed kay Lord. No? Mag-commit din talaga tayo kasi nga naman yung mga nasa paligid natin or lahat ng ating makakasalamuha, pag sinabi nila, hindi naman kasi committed din sila bakit ako magkukumit din? Pero alam nyo, gusto ko pong dagdagan din yun ha. Kasi po, naririnig ko rin lang dati yon. Pero alam nyo, talo po tayo pag hindi tayo nag-commit. Ano man ang sabihin nyo. Kasi po, ayoko mag-commit, ganito naman si ganyan. No, huwag mong tingnan yon. Ang tingnan natin, yung sinasabi ni Lord sa atin. Doon po panalo tayo mga kapatid. Kasi pag nadinig natin yung mga sabi-sabi nung kung sino-sino lang, naku, mawawala po tayo sa focus natin. So nawawala yung ating paglalaan ng ating sarili. Ang ating pong commission sa Comfy is to receive and transmit the Christian faith to faithful men who in turn will teach others also. Ito na po yung nasa 2 Timothy 2:2. Take the teachings that you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Doon po sa tingnan natin yung community values, mabilis lang. Sister Judith, yung lang po ito, passing lang. Gusto ko pong basahin lang and then yung pong number 6 kasi, bibigyan ko pong diin. Ang una po, Ang ating po community values is to understand and not to judge, patient to seek and save the lost, to love unconditionally, passion for God is passion for His Word, unity to succeed in the ministry. Okay. Yung pong number 5, unity to succeed in the ministry. Yung number 6 po, ang bibigyan ko po ng pansin at nandiin. Loyalty to Christ and to the community at all cost. So alam nyo, bago po tayo maging loyal and faithful to God, to Christ, kailangan maging committed muna tayo. That's why tinatanong nga po tayo, kumusta na po ang ating commitment ngayon? No? Pag tinanong po natin ang bawat isa, ako nga tinatanong ko, Lord, kumusta na po yung aking commitment? Yung aking pong pangakong, alam nyo po, konting sharing lang, may time pa naman.
nung pong una tayong tinitrain po kami noon, inabot pa po namin yung training nila Pastor Rafi, nila Brother John Marie, yung pong mga naunang disciples, inabot po namin yung buntot noon eh. So yung training na yon. Alam niyo po, naalala ko lang po noon mga kapatid, talaga pong ang prayer meeting ko po noon, kung di ako nagkakamali, 13 prayer meetings within a week. Isipin niyo po yun, ang dami, di ba? At saka po bawal nung matulog pag tanghali. Wala kang ibang gagawin kundi mag-aaral ka sa library, meron talagang library, pupunta ka sa assignment mo, lahat po yan. Tapos si Daddy Bart, iikot yan. No? Bukod kay Daddy Bart, meron pa kami supervisor, si Sister Ninang Opi. Hello po, Ninang Opi, happy birthday po. No? Alam niyo po, titingnan yan, yung mga flooring, lahat. Ganun po. But then makikita niyo po, sabi ko, dumating po isang araw. Sabi ni Daddy Bart, tumayo after the morning devotion. Okay, ang mga sumusunod na pangalan ay uuwi muna sa kanya-kanyang tahanan at hahanapin ng kanilang mga sarili. Loob-loob ko po, nakaupo akong ganyan. Yung sitting arrangement po nun, tandang-tanda ko, nasa unahan ako kasi maliit. Maliit kasi ako di po ba? So nasa unahan ako. Alam niyo po, sabi, loob-loob ko, di naman ako kasama sa papauwiin kasi ang dami kong prayer meeting, tapos nagagampanan ko naman yung Tas at that time, at saka nun, ligaw tingin lang naman ako noon dahil hindi pwede manligaw pa at that time, 6 years kasi. Natatandaan po yun ng mga naunang disciples. So sabi ko, hindi ako kasama doon. Isipin niyo po, out of 5 workers po, kasama po ang inyong lingkod sa pinauwi. Alam niyo, nadidyan ako sa ang kanta ho nun pinakanta ni Mami Ligaya, tutup din ko, pangako sa iyo, oh Yahweh. Di na ho ako makakanta. Iyak na ako ng iyak. Kino-comfort naman ho ng mga ka-worker. At makita ho natin doon na tayo po, gaano tayo ka-committed sa paglilingkod kay Lord. Dumanas din po ako, marami pong kamag-anak, marami pong kaibigan ang nagyaya sa akin para pumunta sa ibang church, sa ibang community. Pero ang sinagot ko po, for God's glory, wala akong word na sumama sa inyo. My word is to remain where I am. My word is to remain sa comfy. That's it. So marami hong umawit. Di ko nasasambitin kung sino-sino pa yung nag-invite po sa akin. But then, ang sagot ko po ay, hindi po, mag-i-stay po kami rito. Okay, so, yun po, konting sharing lang. At dito po, mayroon po kaming acronym sa salitang commitment. Sister Judith? Yan. Commitment. Commitment, C is for Christ-centered. Yan, napakahalaga po na sa isang Kristiyano ay Christ-centered po ang puso kay Lord. Yan. O. O, obedient. Yan. M. Matured. Another M. Model. I. Industrious. T. Teachable and trustworthy. Letter M again. Mentor. Ayan. Letter E. Enthusiastic. Encourager and energetic. Ayan. Letter N. Noble. And nourished by And God's nourished word. by His word. Letter T. Yan, napakalaga po itong tatlo, yung time, talent, and treasure. Yan, kailangan all out tayo sa ganitong pamamaraan sa pagiging commitment natin sa service kay Lord. Pagiging committed natin. Yan, Po? pagiging Okay, committed so yun po natin. ang acronym for the word commitment. Now, ang last part po ay how do we stay committed? Ito po yung isang napakahalaga po na ating pong bibigyan din. Unang-una po, let us create a successful habits. No? Mag-create po tayo ng mga successful habits. Doon po sa awit 37 verse 5, Sister Judith. Sabi po dito, ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak, pag nagtiwala kay tutulungang ganap. Doon din po sa awit 119 verse 44. Lagi akong tatalima sa bigay mong kautusan, susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Also in Hebrews 10:25a. At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Ayan, kaya po mga kapatid, di ba? Naroon, meron na tayong mga created na successful habits. Kaya pagpatuloy po natin yan, huwag tayong magsasawa kasi po tuloy lang ng tuloy. Basta may magandang gagawin si Lord. Ano po? Kita niya kasi yung ating puso at kaisipan. Number 2 po na marapat nating gawin. Be accountable to someone. In Romans 14 verse 7. Yan. Romans 4
14. 14 verse 7, sabi po dito, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Ayan. No? So tayo po lahat ay accountable to God and to one another. Hindi natin pwedeng sabihin, bahala siya sa sarili niya. Matanda na siya. Hindi po ganon. Kailangan, sister, brother, let us remind one another. Commitment po natin na paalalahanan din ng bawat isa. Ano po? With love, of course. Kasi minsan naman kaya ayaw tayong paalalahanan, nagagalit kasi tayo. Wag po. Alam nyo, konting sharing din. Nung una, nagagalit ako pag kinukorek. No? Nagagalit po ako. Pero ngayon po, tinitingnan ko po yung puso ko. Glory to God. May konti mang kurot, pero hindi na po katulad ng dati. Kasi ako po yung taong mabilis mong malalaman na nagre-react kasi nagbablush ako. No? Pag ako po yung natuwa, at saka po nainis o nagalit, namumula po ako. Yun yung isang sign. Dalawa lang yan. Pag ako yung natuwa or nagalit. Kaya, alam nyo na. Alam nyo na ngayon. Sa bagay, marami na akong nakakaalam yan. Ano? Okay, thank you Lord. At sa tagal na ba natin magkakasama na yan nga po ngayon nga lang nagkakaalaman pa yung iba. Kasi alam niyo kung bakit napansin ko, yung purpose din po ng pandemic, sama-sama tayo dito sa loob Ang totoo po niyan, pag nasa outreach tayo, hindi naman natin kita ang mga ginagampanan natin. But then all honor and glory belongs to God. Lahat po yan, ginagawa natin kay Lord. That's why alam niyo sa totoong buhay, hindi natin pag noon kakilala ang isa't isa Ngayon na lang, no? I'm sure hindi niyo po ako ganun kakilala. Ang misis ko, alam ko kilala niya ako. Alam niya, pagka nagugutom na ako. No? Alam niya yan. Kasi asawa mo nga. Lagi kayo magkasama No? Pero tayo po na hindi naman tayo laging magkakasama, hindi naman ganun But then let us be accountable to one another. Hindi ho yung sinasabing, pakialam. Ito, pakialamero to. Hindi. Ang point dun is, mayroon tayong accountable tayo to one another. Amen po. Doon po sa Ezekiel 38 verses 8 and 9. 33, I mean. 33. Yan. Ezekiel 33 verse 8 hanggang 9. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay at di mo ito ipinaabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan. Ngunit, pananagutan mo ang kanyang kamatayan. In verse 9, ngunit kapag binabalaan mo ang masama, gayon may hindi rin nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan. Ngunit, wala kang dapat panagutan. Ayan, di po ba? So, yun po ang pagiging accountable, mga kapatid. Meron tayong pananagutan. Alala yung awitin natin, walang sino man ang nabubuhay o namamatay para sa sarili lamang. Sabihin nyo nga sa inyong katabi habang nanonood kayo, kung may katabi kayo dyan, mahal na mahal kita sa Panginoon. No? Sa ating mga kasambahay, mahal na mahal natin yan. Though there are times may correction, let's be thankful for that. Kasi po, that is for our own good. No? Okay po, number 3, focus on smaller victories. Smaller victories, Kasi there are times po, nakafocus lang tayo dun sa mga bigger victories. Sabi ko, Lord, bago to sa akin. Kaya, konti lang naman yan. Okay lang yan. No. Doon pala magsimula tayo sa mga little things. Kasi yung mga little things, yung mga bigger things or big things, nagmula po yan sa little things or smaller things. Kaya mga kapatid, yung mga smaller victories, ano na ba ang mayroon ka? Pero paalala po huwag ilalagay sa ulo, baka yumabang. Naranasan ko na rin po ang magyabang. No? At naranasan ko na rin ang masungasob at talaga pong hinambol ni Lord. So sa atin po, sa ating buhay, of course there are times may mga pagtutuwid. And thank you kay Lord for that. Ano po? Okay, so yung pong sa focus on smaller victories, 1 Corinthians 15:57, Sister Judith. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. Yan po So sa mga small or smaller victories, let us always thank God. Ano po, sa lahat ng ating tagumpay. At ako naman po naniniwala na kinukonsider natin ang tagumpay ng isa ay tagumpay ng lahat. Gusto ko pong bigyan pansin yung, alisin natin yung alam niyo ito po, gusto kong bigyan pansin dito. Alisin natin yung crab mentality. Alam ko sa Kompi wala niyan. No? Sa Pilipinas kasi, ang tindi po niyan Kapag nakitang umaangat yung isa, hahatakin pa baba. Wag. Sino ba yan? Diba? Kababayan natin.
kamag-anak natin, mahal natin sa buhay. O. So wag nating gawin yan. Ano? Ang mahalaga po ay, kung tagumpay niya, tagumpay mo rin yon. Kasi kapatid mo siya kay Lord. Mahal natin din sa buhay kung sino pa man. Number 4, mga kapatid, develop an insatiable hunger. Yan. Nung ko pa pong isang araw naririnig yung insatiable. Ang insatiable po ay incapable of being satisfied. Sa madaling salita po, naroon lagi ang kauhawan. No? Naroon lagi ang ating pagkauhaw sa, saan po? Sa Word of God. So let us see. Lately po, glory to God. Yun nga, sabi ko, Lord, ano pa po ba ang gusto mong ipagawa sa akin? Ngayon po, maaga akong nagigising. Maaga po talaga akong nagigising, mga kapatid. Glory to God. Tapos po, nagkataon naman na kailangan po na may sumama rin kay Sister Linda sa pamamalengke. No? Alas 3 po yun. Yun ho ang kasarapan ng tulog. Lalo po nung taglamig, di po ba? Pero alam niyo po, yung commitment ko, sige po, nadidyan lang naman po, may sasakyan naman po. Nataon, biglang may abre yung kay Minister Dodi na sasakyan, naka-assign sa kanya. Tapos di po ba, nagkaroon ng medyo masamang pakiramdam. So, wala pong choice. So, alam niyo po, thank you kay Lord. Kasi po, yung pong desire, no? Na yung po bang, salamat kay Lord na, sabi ko, sige po, ano po pong gagawin? To think po na, pagdating mo, di ba, yun nga, hindi, of course, wala naman, sa kanina nga sabi ni Brother Enol din natandaan, narinig ko, hindi naman tayo nagmamalaki o nagbibilang ng ginagawa. Pero yun nga, mahalaga po, masaya tayo. Meron tayong hunger na, Lord, ano pa pong papagawa niyo sa akin? No? So, yun po ba, meron tayong desire na ganun. At pagkauhaw po, doon po sa awit 63 verse 1, O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap, ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw nga ang hangad, para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. doon po sa awit 42 verse 1 din, mga kapatid. Kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Thank you, Lord. Di po ba? May awitin dyan si Sister Mami Ligaya, no? Tungkol po diyan sa uhaw kong kaluluway, tanging ikaw ang hangad. So nawa po, mga kapatid sa Panginoon, patuloy po nawa tayo magkaroon ng hunger and thirst sa Word of God. Lately rin po, ang lagi ko pong nasasambit, Lord, ano pa po ang gusto niyong ipagawa sa akin? Kasi di natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundo. No? You know what I mean. But then, yun nga po, salamat kay Lord, patuloy nawa tayo magkaroon ng hunger and thirst para po sa Word of God, para po sa lahat ng gawain sa Panginoon, at sigurado po mga kapatid, di po ba, saan man tayo ipadala? Saan man tayo ipadala, mga kapatid? Sigurado po na magiging fruitful ang ministries na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. And don't forget, always for God's glory. Not for our glory, but for God's glory. Kasi minsan po, kaya naging fruitful yan. Dahil sa akin, hindi po. Dahil din kay Lord. Lastly po, conclusion, mga kapatid, no? Doon po sa Colossians 2, 6 hanggang po sa 7, sapagkat tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. So, salamat sa Panginoon, mga kapatid. Lahat po ng nawa ng mga tungkulin na iniatang sa ating mga balikat, patuloy natin itong pagyamanin pa sa awat grasya ni Lord. Gawin natin ito wholeheartedly, cheerfully, and always for the glory of God. So, bago po kami kakanta tayo, bago tayo magpaalam, ano po, kapraso na lang po bago tayo mag-pray. Just And do good. Live in the land and be safe. And be safe. Delight yourself in the Lord. He will give the desires of your heart. Trust in the Lord. Trust in the Lord and do good. Amen. Live in the land and be safe. Delight yourself in the Lord, and He will give the desires of your heart.
Hallelujah. The Savior of my soul. Hallelujah. I am blessed by the Lord. Hallelujah. Jehovah Shammah, God is there for me. God is Commit there yourself to to Him. Him. Be still before the Lord. Wait patiently for Him, and He will be surely blessed. Hallelujah. The Savior of my soul. Hallelujah. I am blessed by the Lord. Hallelujah. Jehovah Shammah, God is there for me. God is there for you. God is there for you. God is there for us. God is there for us. Thank you, Lord. Let's pray po mga kapatid. Thank you so much, Lord, sa napakasaya pong pagtitipon. Salamat po sa paalala nyo sa amin. Lord, inaamin namin na wala kaming magagawa kung wala ka, Lord. Patuloy nyo po kaming gawing committed para pumagampanan namin lahat ang iniatang nyo sa aming mga balikat. Gamitin nyo po kami mightily wherever we go, from our head pastor, Lord, hanggang po sa pinakamababa pong member ng Comfy. Lord, guide, protect us, and bless us, O Lord, in all areas of our lives. Use us mightily, O Lord, for the propagation and for the advancement of your kingdom here on earth. Use us mightily, O Lord, sa mga virtual prayer meetings, online prayer meetings. Mag-glorify po kayo. Nawa po'y patuloy naming madama ang inyong pag-ibig na siya pong nag-i-encourage for us to go on, to go forward. Thank you so much, Lord, for loving us all. Thank you for protecting and thank you for loving us. And we pray, Lord, sa lahat po ng aming mga petitions, written and unwritten, thank you for the answer. Nawa po, Lord, ay patuloy pa kaming maging committed according to your will. Magampanan namin wholeheartedly at mag-glorify po ang inyong pangalan. Marami pong malapit at hanggat maaari po'y maligtas ang lahat ng tao ang aming pong mahayuhan ng inyong salita. We love you, Lord. We praise you. Salamat po sa pagpatuloy niyong pagpapala sa lahat ng Kristiyano sa buong mundo at lalo tigit po sa Comfy family. Thank you so much, Lord, for everything. Sa aming pong panandaliang paghiwa-hiwalay, ingatan niyo kami't gabayan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. God Thank bless you, us Lord. all. God bless. See you tomorrow. See you tomorrow po, mga kapatid. Second